Ang ating ilong ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng ating mukha. Marami pa nga ang sumasailalim sa operasyon para lamang mapaganda at mapatangos ito. Pero paano na lang kaya kung may matangos kang ilong pero sa noo naman ito nakalagay? Isa na namang kakaibang storya ang ating pag-uusapan. Isang kwento na tila hindi ka panipaniwala pero ito ay totoong nangyari. Kaya't sabay-sabay nating alamin ang buong kwento dito lang sa I1 TV. Ang ilong ang isa sa pinakamahalagang parte ng katawan ng isang tao. Dahil dito ay nagagawa nating makahinga ng maayos at nakakaamoy tayo ng mga bagay-bagay. Ang ilong din ang isa sa pinakaimportanteng asset ng ating mukha. At sa realidad, marami sa mga Pilipino ay isa ito sa mga nagiging dahilan ng kagandahan at kagwapuhan. Kaya't ang pagkaparetoke at pagkapaganda ng ilong ay hindi na bago para sa atin. Maraming rason kung bakit ito ginagawa ng karamihan. Nariyan ang gusto lang nilang gumanda at mayroon din naman na impluwensya ng mapanghusgang lipunan. Pero ano paman ang dahilan ay isa lang ang gusto nating kalabasan. Ito ay upang mapaganda ang ating itsura. Pero bakit tila iba ang nangyari sa lalaki na ito na ating itatampok? Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay nariyan muna ang dagdag kaalaman at trivia for everyone. Alam niyo ba na ayon sa pag-aaral, ang laki at tangos ng ilong ay nag-evolve ayon sa klima ng isang lugar? Sinasabi na may kinalaman din at nakakaapekto rin ang hangin na ating nalalanghap sa hugis ng ating ilong. Ito ay base sa mga nahukay na bungo ng mga sinaunang tao. Ang mga bungo na may malalapad at pangong ilong ay nahukay sa mga bansang may mainit at mahalumigmig na temperatura, habang ang matatangos naman ay nagmula sa mga lugar na malamig ang temperatura. Kaya huwag ka nang magtaka kung sa Pilipinas ay marami ang hindi katangusan ang hugis ng ilong. Samantala noong 2017, isang lalaki mula sa India ang nakapagtala ng world record sa may pinakamabilis na pagtatype sa keyboard gamit lamang ang ilong. Nagawa ni Davinder Singh na makapag-type ng 103 characters sa loob lamang ng 40.19 seconds. Ikaw, kaya mo bang mag-type sa keyboard gamit lamang ang ilong? Mabalik tayo sa ating kwento. Paano na lang kung may matangos kang ilong pero sa noo naman ito nakalagay? Papayag ka kaya? Ang lalaki na ating itatampok ay si Xiao Lian, 22 years old na nagmula sa China. Pero paano nga ba siya nagkaroon ng ilong sa noo? Taong 2012 nang masangkot si Xiao Lian sa isang aksidente na siyang nagresulta ng matinding pagkasira ng kanyang ilong. At dahil dito ay kinailangan niyang sumailalim sa hindi pangkaraniwang operasyon. Ayon kay Patrick Byrne, direktor ng Facial Plastic Reconstructive Surgery, ang ganitong operasyon na kanilang gagawin ay nakabase sa surgical reconstruction techniques daang taon na ang nakakalipas. Pero dahil mas makabago at moderno na ang teknolohiya, kaya naman mas madali na itong maisasagawa. Nang kumalat ang larawan na ito sa internet, ay tila hindi makapaniwala ang karamihan at may ilan pa nga na ginawa itong katatawanan. Pero ayon kay Patrick ay totoo ang gagawing operasyon para kay Xiao Lian at ito nga ay ang paglalagay ng ilong sa kanyang noo. Ang proseso na ito ay tinatawag na pre-lamination, kung saan para ma-build ang nasirang parte ay multiple layers ang kailangang ayusin at talagang matrabaho ang proseso na ito, kagaya na lamang ng ilong ni Xiao Lian na lubhang naapektuhan. Una ay kailangan nitong palitan ang layers sa labas ng ilong. Pangalawa ay ang cartilage o yung buto sa ilong. At ang pangatlo ay ang soft lining na matatagpuan sa loob ng ating ilong. Siguro ay napapaisip ka kung bakit nga ba sa noo naisipang ilagay ang kaniyang ilong. Ayon sa mga doktor, ang balat sa ating noo na tinatawag na paramedian forehead flap ang pinaka-the best o pinakamalapit na kahalintulad ng balat natin sa ilong. Samantala, ang cartilage o yung matigas na parte ng ating ilong ay kukuhanin naman sa ribs ni Xiao Lian. Mula naman dito ay gagawa sila ng 3-dimensional na hugis na kagaya ng sa ilong.
Ayon sa mga doktor na magsasagawa ng operasyon, ang pinakamahirap na parte na kanilang gagawin ay ang internal layer o ang lining of the nose na matatagpuan sa loob dahil nangangailangan ito ng sapat na supply ng dugo upang maisagawa ang proseso. Sa makatuwid, ang proseso na gagawin kay Xiaolian ay kailangan munang magpatubo ng ilong sa kaniyang noo bago ito ilipat sa tamang pwesto. Magtatagal ito ng ilang buwan bago tumubo at tuluyang ma-develop ang layer na ginawa sa kaniyang noo. Ayon kay Patrick ay maaaring magkaroon ng psychological discomfort ang dadaan sa ganitong proseso dahil mahirap naman talaga na sa tuwing haharap ka sa salamin ay ilong sa noo ang iyong makikita. Pero hindi naman daw ito magtatagal ng 1 taon at mailalagay na rin sa tamang pwesto ang kaniyang ilong. Talagang sa panahon ngayon ay napaka-advance na ng teknolohiya pagdating sa larangan ng surgery. Sa katunayan, noong 2018 ay nakapagsagawa na rin pala ng ganitong operasyon sa isang lalaki na mas kilala sa tawag na Mr. G na nagmula rin sa China. Pero sa halip na ilong ay ang kanang tainga ang naapektuhan sa kanya na dulot rin ng aksidente. At dahil lubhang naapektuhan nito ang mga tissue at blood vessels sa kaniyang tainga, kaya hindi kakayanin ng normal na operasyon upang maisaayos ito. Kagaya ni Xiaolian ay dumaan din si Mr. G sa proseso kung saan kailangan munang magpatubo ng bagong tainga sa bahagi ng kaniyang katawan bago ito ilipat. Isinagawa ito ng kilalang surgeon na si Gu Zhuzong. Pero sa halip na sa noo ay sa braso ito nagpatubo ng bagong tainga. Sa proseso nito ay kailangan munang i-stretch ang balat sa braso ni Mr. G gamit ang isang skin expander. Kumuha din sila ng cartilage sa dibdib ng pasyente na kanilang gagamitin upang gumawa ng bagong tainga at maghintay ng ilang buwan bago tuluyang ma-develop ang mga ito. Matapos naman ang mahabang paghihintay, ang pinatubong tainga sa braso ni Mr. G ay matagumpay na nailipat sa kaniyang ulo. Ayon sa kaniya ay unti-unti na ulit bumabalik ang kaniyang confidence matapos maisagawa ang matagumpay na operasyon. Ayon naman sa mga doktor, ang ganitong operasyon o reconstructive surgery ay maaaring ma-improve sa mga susunod na panahon kung saan maaari nang kumuha ng mga sample cells at patutubuin ito sa laboratorio bago tuluyang ilipat sa katawan ng pasyente. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, kaya shout out kay Makachinito Vlog, Jared Cueso, Jomel Robles, Vicky Balea, Roy Garbin, Rodelo Balikog, Kuya Faith at Fanny Lex Vlog.